Hindi ko talaga matiis. Ang sabi niya kasi dito, Ma'am, nagbabago po ba yung portfolio value? Tumataas at bumababa? I have 60,000 Bitcoin sa Gcrypto and nagbababa siya. Di pa kasi ako familiar sa trading. So, yun na nga po kasi yung nangyayari kapag nag-i-invest tayo pero hindi natin naiintindihan masyado yung pinapasok natin. So, kailangan aralin. Well, today ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung paraan ko kapag nagtitrade ako. Hindi naman kasi ako basta-basta nananalo lang sa swerte. Siyempre, meron din ako mga sinusundan na pattern or gumagamit din ako ng technical analysis. Pero, hindi po ako masyadong nanonood sa YouTube kasi iba't iba naman yung paraan ng pagtitrade. So, dito marami din ako nababasang comments saan po makikita yung parang graph. Well, ang ginagamit ko ay Binance. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko monitor yung pag-akyat at pagbaba ng Bitcoin. At kung kailan ako papasok at kung kailan ako magbebenta. Ito sa Binance, ipapakita ko sa inyo. Next time, mag-upload tayo ng updated video natin. Magbebenta tayo sa Bitcoin. Pero yung PDAX naman ipapakita ko sa inyo. Okay? Kung paano gamitin nyo. So dito, hanapin nyo lang sa spot yung gusto nyo basahin. Tapos punta kayo dito sa parang candle bar. Tap nyo yan. And dito meron tayong tinatawag na time frame. So ito, medyo mahirap siya intindihin. Pero depende kasi yan kung paano nyo unawain. And syempre parang magka-idea lang din kayo. Okay? So dito meron time frame dito. Pwede mo itap yung arrow. So makikita nyo meron dito 1 month, 3 days, 1 week, and 1 day and so on. Kapag medyo baguhan ka pa, mas mainam kung mag-monthly trading ka muna. Pero yung akin kasi, depende yan. Madaming factors na pwede tayong pagbasihan katulad ng mga nangyari sa bansa natin. Pero, pinaka-importante yung technical analysis na gagamitin nyo. So, ang ginagamit ko dito, for example, etong 1 week chart, mapapansin nyo yung candle, yung pinaka-previous. So, itong previous na to, ito ay last week. So, nag-start to no April 13. Tapos, natapos nito, April ano na ba ngayon? April 20 na tayo ngayon. So, yung 1 week, magbibilang ka ng 7 days, okay? So, itong bagong candle na to ay, ito yung nag-start ng April 20. Okay? Medyo maiintindihan mo natin yan eventually. So, kapag tinaas natin, makikita mo dito yung mga technical indicators na pwede mong gamitin. So, dito napapasok yung technical analysis. So, dito madami kang pwedeng pagpilian. So, kung makikita nyo, ang gamit ko ngayon ay yung Bollinger. So, eto siya. So, pag tinanggal ko yan, makikita nyo parang nawala yung resistance tapos yung support. So, itinatawag na resistance. Pwede ka mag-drawing. So, to-drawingan mo siya hanggang dito. So, nakadepende sa iyo kung saan ka i-entry and kung saan ka mag-sell. So, ang ating number 1 na kailangan matutunan, buy deep, sell high. Okay? Kasi kung ikaw ay magbabuy, kapag nasa mataas na price yung Bitcoin, tapos ibebenta mo siya ng mas mababa, look at nun, di ba? So, kailangan talaga maganda yung entry mo or maganda yung pasok mo sa market. So, hindi pwedeng, ay, hype ngayon yung Bitcoin or hype ngayon yung crypto. Ang dami daw yung mayaman, ang dami daw kumikita ng malalaking pera. Wag ka pong papasok pag hindi mo naiintindihan. So, mas maganda kapag down yung market, saka ka magbabay. Pero, kailangan mo ng confirmation. Anong tinatawag na confirmation? Sigurado ka ba na makakapag-bounce ulit yan or aakyat yan? Kasi kapag nag-buy ka ng mas mababa or mababa yung market ngayon, maaaring mas bumaba pa yan. Mabilis kasi yung galaw. So, sa 1 week, kino-confirm ko siya dito sa 1 day and 4 hours chart. So, dito sa 1 day, as you can see, kapag natap na niya kasi etong resistance ng Bollinger, halimbawa, ito natap na niya. Ayan, di ba? Lumabas siya dun sa may resistance. Babagsak yan. So, medyo babagsak. Maaring hindi siya magtuloy at maaari din siya magtuloy. So, dalawa yung ginagamit ko, hindi lang Bollinger. Gumagamit din ako ng EMA. So, kapag in-EMA ko siya, halimbawa lumutang na yung candle. Katulad nito, lumutang siya dito. So, sa tingin ko, babagsak siya dito. Para dumikit ulit siya dito. Kasi para maging normal ulit yung daloy ng market. Kasi hindi pwedeng tuloy-tuloy yung paglutang niya dun sa may EMA. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito, tataas ko. Katulad ditong isa. Diba, lumutang na siya dito sa 97,924.49. Ito. So, ang mangyayari dyan, babagsak siya para madikit siya dun sa may dilaw na line na yon. So, depende yan ha. Iba't iba kasi tayong, pwede natin baguhin kasi yung color ng line ng ating EMA. So, nakadepende yan kung ano yung pinili yung color. Pero, yan ay pinapakita ko lang sa inyo kapag may lumutang na ganyan, babagsak yan. At kapag once na pumagsak yan, halimbawa, dumikit na siya dun sa may dilaw na yon, hindi natin masasabi kung magtutuloy-tuloy ba yung pagbagsak no
candle or kung magtutuloy-tuloy ba yung bagsak ng Bitcoin. Katulad yan, medyo mahaba yung naging pangyayari dyan. Bumagsak siya dito. Kasi alam niyo kung bakit, talagang malaki din factors yung nangyayari sa mundo. Halimbawa, di ba nagkaroon tayo ng gera sa ibang bansa. So, naapektuhan din talaga yung movements nitong Bitcoin. Okay? So, hindi lang nakabase dito sa technical analysis. Pero, ganun yung paraan ng pagbabasa ko. So, kapag halimbawa, nag-touch naman na siya dito sa may pinaka-Bollinger, etong support, so, ang tendency niya, pwede ulit siya mag-bounce back pataas. Kaya hindi dahil bumagsak, halimbawa, na-tap niya dito sa may Bollinger. Support ng Bollinger, akyat na yan. O nga, umakyat, pero depende yan kung magtutuloy. So, pinakamagandang confirmation dyan, kailangan at least nasa gitna. So, katulad nito. Diba? Ito, nasa gitna na siya. Dito, bubagsak siya dito sa may support. Tapos, umakyat siya ng konti dito. So, maaari ka na mag-buy dito. Dito sa candle na to, pag nakita mo, umakyat na siya dito sa kulay pink. Kasi ang tendency niyan, kahit red yung naging candle niyan, ang tendency niyan, aakyat siya at i-hit niya ulit yung resistance. Okay? Pero katulad ng sabi ko, madami tayong factors na kailangan i-consider. So, mag-i-invest lang kayo yung kaya nyo lang mawala or yung kaya nyo lang malusaw kasi ang pagki-crypto ay parang sugal din yan. Hindi dahil marunong ka magbasa ng technical analysis or palagi ka nakamonitor sa mga nangyayari sa bansa, naka-follow ka sa mga guru o magagaling na crypto traders, hindi pa rin yun 100% na tama yung magiging decision mo, okay? So, kailangan may pag-iingat ka at kailangan kapag halimbawa bumababa na yung pera mo, alam mo mag-exit. Kasi napaka-importante na pahalagahan mo yung pera na ininvest mo. Okay lang minsan na matalo, basta ang importante, huwag ka magpapa-zero balance, okay? Para may pang-crypto ka ulit next time. So, dito yung 4 hours chart. Napaka-importante nito kasi ito yung ginagamit kong confirmation. So, nakadepende kasi yan sa time frame na gusto nyong gamitin. Yung iba naman sa 1 hour sila naghihintay ng confirmation. So, kapag halimbawa may breakouts na, dun sila tumataya or dun sila nag-entry. So, sa akin kasi dito sa 4 hours, napaka-importante sa akin nito. Katulad nito, for example, kanina, gusto ko mag-buy dito kasi tumama na siya dito sa may Bollinger. Support. Tama, support ng Bollinger. Pero kasi, kanina yung Gcrypto sana gagamitin ko, kaso under maintenance daw yung ibang tokens. So, tinanong ko muna yung Gcash kung kasali ba yung Bitcoin sa under maintenance kasi some tokens lang daw, hindi naman sila nagbigay ng list kung ano yung mga kasamang tokens. So, anyway, ito pa importante ha, kapag gumagamit kayo ng Bollinger, kailangan gumagamit din kayo ng MACD. So, etong MACD, dito na tayo sa MACD. Etong MACD na to, pag halimbawa nakabagsak yung dilaw, so dalawa lang kasi yan eh. Kapag nakabagsak siya na ganyan, ibig sabihin maaring tuloy-tuloy siyang babagsak. Tapos, kapag halimbawa naman, katulad dito, pataas siya, may konting crossover, yung tinatawag ng crossover. Ibig sabihin, may tendency na tataas yung crypto na binili mo. So, for example, ayan, nagkaroon siya dito ng crossover. So, ayan, tumaas nga, di ba? Pero depende yan kung hanggang kailan mapuputol. Affected din yan sa supply and demand eh. So, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan. Yan kasi yung pinaka-importanting word dito. Hanggang kailan siya mababa or hanggang kailan siya mataas. At kung kailan siya aakyat or kung kailan siya puputol. So, yung breakouts, tapos yung demand and supply, importante. And syempre, kailangan din natin ng confirmations. Yun nga yung mga technical analysis na ginagamit natin. Nagsama-sama ko na siya, pero kung gusto nyo naman ng video na isa-isahin talaga natin, at kung medyo hindi nyo naiintindihan yung paliwanag ko, ganyan talaga sa una, hindi nyo maiintindihan. So, kailangan kayo talaga yung nag-explore nung craft. So, pwede kayong gumamit, mag-drawing kayo dito, or pwede nyo intindihin mabuti. Aralin nyo, i-analysis nyo siya sa sarili nyo kasi kahit anong sabihin ko dito or kahit ano pa yung ituro ng iba, kapag medyo hindi nyo talaga naiintindihan sa sarili nyo, hindi nyo din talaga pwedeng pasukin, okay? Kasi pera yung gagana dito. So, kung makikita nyo dito, bigla siya bumagsak dito kahit green pa yung candle ito. Kasi, ito, anong nangyari kasi dito, na-touch nyo din kasi itong resistance nung Bollinger nga. So, yung MACD niya, as you can see, naka-arrow pa siya. Pero, mapapansin nyo, parang pababa na siya na ganun. Kapag medyo pababa na siya na ganun, medyo mag-iingat na kayo. Kasi, ibig sabihin, magkakaroon ng reversal or magbabago sa movements ng graph. Okay? So, ngayon, ang aking
Opinion lang naman sa mangyayari dito, maaaring magtuloy to pataas, pag ganyan, pero maaari din siyang magkaroon muna ng correction. So, pag correction kasi, maghihintay muna siya. So, maghihintay ka ng confirmation. So, dapat dito ka maghihintay ng confirmation sa gitna. Kapag halimbawa medyo umangat na, pwede kang pumasok. Pero kapag naman ganito, sa tingin mo, papasok siya or tataas pa, tingnan mo muna yung 1-day chart. So, sa 1-day chart, pwede kang gumamit dito ng EMA. Tingnan mo mabuti kung nakalutang siya. Kapag halimbawa nasa ilalim na talaga siya, nandito siya, medyo mahihirapan na yun na mag-reverse or umakyat ulit. Pero kapag ganyan, medyo may chance pa yan. Pero kailangan mo talaga ng confirmation. So, sa 3 days naman, kung mapapansin mo, dito ako nag-aalangan sa 3 days. Kasi dito sa 3 days, pwede talaga siyang hindi na magtuloy. So, sa 3 days kasi, kung mapapansin nyo, nakalutang siya dun sa dilaw. Tapos, ito nakaangat yung previous candle niya. So, mapapansin nyo, naabot niya 78,333. Pero kapag binolinger mo siya, kailangan niya matouch ulit to para maging normal yung daloy no graph. Pero, pwede rin naman siya magtuloy. So, bakit pwede magtuloy? Kasi kung makikita niya dito yung MACD, okay pa naman MACD. So, wala pa naman siyang pinaka-warning. Okay? And, pwede tayo magpa-confirm dito sa 1 week. So, dito kasi sa 1 week, maganda yung sinundan niya. Previous candle. So, dito, meron din crossover dito yung MACD. So, maaaring umakyat pa to ng 78,333. And, pwede mo din sundan etong medyo malayo na to, pero 97,924.49. So, kapag sinuwerte ka naman dito, maaaring mabilis yung manindaloy nung pag-akyat. Maaaring ma-hit talaga itong 97,924.49. Pero kapag sinabi ko nga, madami tayong kailangan i-consider na factors katulad ng ibang indicators, lalo na sa 3 days. Sa 3 days kasi mas malaki yung tendency na bumagsak yung market. So, maaari din tayong mag-balance kung ano ba yung sa tingin natin magiging takbo no graph, okay? So, maaari din tong pinaka-high niya talaga ay 96,339 pero medyo malayo pa yun. Kailangan pa ng confirmation doon. Kailangan andito muna tayo sa gitna, okay? Sa monthly chart kasi ang nangyari dito, hindi pa din niya to natatouch itong pinaka-support ng Bollinger. Tapos, bagsak din dito yung MACD. Kung mapapansin nyo, nasa ibaba pa yung dilaw. Okay? So, kailangan at least nasa gitna sana para ma-confirm natin na maganda na yung magiging daloy ng Bitcoin. Pero as long as andito pa rin siya, malapit siya dun sa may support ng Bollinger, maaari pa rin tayong mag-alala or mag-worry na maaaring bumagsak pa nga yung market. So, hindi po ito palaging sigurado. At lahat naman ng investment, hindi tayo palaging sigurado mananalo tayo. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Pero kapag sa tingin mo, gusto mong maniwala or gusto mong magtiwala kung paano ka magbasa ng graph or sa tingin mo naman willing kang matalo or manalo, take a risk, ika nga nila. So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Sana medyo naintindihan nyo and hindi ko naman na-expect na naintindihan nyo ng buo yung in-explain ko dahil medyo mahirap talaga siyang intindihin. So, pinakita ko lang sa inyo yung graph dahil ang dami talaga nagko-comment sa akin pero hindi ko magawa ng video kasi naging busy din ako. So, thank you for watching and stay blessed everyone.